Kung nanonood ka ngayong on Sunday, hindi ito pagkakataon lamang. May mensahe ang Diyos para sa iyo at huwag mong baliwalain ang tinig niya sa iyong puso. Narinig mo na ba ang salita ng Panginoon sa Isaiah 30:21? At maririnig mo ang isang tinig sa likuran mo na nagsasabi, "Ito ang daan, lumakad kayo rito." Kapatid, sa sandaling ito, ang Diyos ay nagsasalita. Hindi ka nag-iisa sa iyong pagdurusa, sa iyong takot, sa iyong mga tanong na walang sagot. Naalala mo ba ang pangako niya sa Jeremiah 29:12? Kayo ay tatawag sa akin at magsisipanalangin sa akin at ako ay makikinig sa inyo. Naririnig ng Diyos ang bawat panalangin mo, kapatid. Nakikita niya ang bawat luha. Nalalaman niya ang bawat bigat na dala ng iyong kalooban. Ngunit tanong ko sa iyo, handa ka na bang makinig? Handa ka na bang tanggapin ang mensahe na matagal nang hinihintay ng iyong puso? Manatili ka sapagkat sa orasyon na ito, ipapakita ng Diyos kung bakit siya ay nagdala sa iyo rito ngayong umaga. May himala na naghihintay, may pag-asa na darating, may kapayapaan na inihanda para sa iyo. Huwag mong isara ang video na ito. Ang Diyos ay may mensahe para sa iyo at maaaring ito na ang sagot sa lahat ng iyong ipinapanalangin. Magsimula tayo sa panalangin. Minamahal kong kapatid, sa pananampalataya sa umaga ng linggong ito, ang Panginoong Hesus ay may espesyal na mensahe para sa iyo. Huwag mong balewalain ang tinig ng Diyos na tumutunog sa iyong puso ngayong sandali. Sa gitna ng lahat ng iyong pagsubok, sa kabila ng lahat ng iyong kalungkutan, naririnig ng Diyos ang bawat daing ng iyong kaluluwa. Alam niya ang bawat luha na pumapatak sa iyong mga mata at hindi niya kailanman binabaliwala ang iyong panalangin. Ngayong umaga, buksan mo ang iyong puso at makinig sa mahinang tinig ng Espiritu Santo na nagsasabi, "Nandito ako, huwag kang matakot, sapagkat ako ay iyong Diyos." Sa Biblia, sinabi ng Panginoon sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos." Kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman nag-iwan sa iyo, kahit sa pinakamadilim na gabi ng iyong buhay. Panginoong Hesus, sa umaga ng linggong ito, ako ay lumuhod sa iyong presensya na may pusong puno ng pagsisisi at pag-asa. Alam kong maraming beses na akong nagkasala, maraming pagkakataon na ako ay lumayo sa iyong landas, ngunit ngayon ay bumabalik ako sa iyo na may lubos na pagtitiwala. Salamat sa iyong walang hanggang awa at habag na hindi kailanman nauubos. Kahit gaano karaming beses akong bumagsak, ikaw ay laging naroroon upang bumangon ako muli. Sa iyong banal na puso, ako ay nakakahanap ng kapayapaan na hindi maibigay ng sanlibutan. Panginoon, ngayong umaga, ako ay humihingi ng iyong pagpapala at gabay. Punuin mo ng iyong banal na espiritu ang aking kaluluwa upang ako ay magkaroon ng lakas na harapin ang anumang pagsubok na darating sa araw na ito. Diyos ng awa at pag-ibig, ako ay naniniwala na ikaw ay may napakagandang plano para sa aking buhay. Kahit hindi ko pa nakikita ang buong larawan, nagtitiwala ako na ang iyong mga kamay ay gumagabay sa bawat hakbang na aking ginagawa. Sa Jeremiah 29:11, ikaw ay nangako, "Sapagkat ako ay nakakaalam ng mga plano na aking pinag-iisipan tungkol sa inyo, mga plano para sa kapakanan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa." Panginoon, ako ay kumakapit sa pangakong ito ngayong umaga. Alam kong ang lahat ng aking sakit,
Ang lahat ng aking hirap ay may layunin sa iyong banal na plano. Wala akong ibang sandigan kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Kaya ngayon, ako ay sumusuko ng lahat ng aking mga alalahanin, lahat ng aking mga takot, at lahat ng aking mga pangamba sa iyong makapangyarihang mga kamay. Mahal na Panginoon, sa umaga ng linggong ito, ako ay dumadalangin para sa aking pamilya. Hawakan mo ang bawat isa sa kanila ng iyong kamay ng pag-ibig at proteksyon. Kung may sakit sa aming tahanan, ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling. Kung may hidwaan at away, ipadala mo ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Kung may kabiguan at kawalan ng pag-asa, ibigay mo ang iyong liwanag upang kami ay makakita ng bagong simula. Panginoon, ang aking pamilya ay aking kayamanan sa lupa at ako ay nagtitiwala na ikaw ay magbabantay sa kanila. Gabayan mo ang aking mga anak sa matuwid na landas. Protektahan mo sila sa lahat ng kasamaan at punuin mo ang kanilang mga puso ng pagmamahal sa iyo. Pagpalain mo ang aming tahanan ng pagkakaisa, pag-unawa at walang hanggang pag-ibig. O Diyos na makapangyarihan, ako ay dumadalangin din para sa aking mga problema sa pinansya. Ikaw ay nakakaalam ng bawat utang na aking pinagdaraanan, ng bawat pangangailangan na hindi ko pa natutugunan. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng himala at ng kasaganaan. Sa Filipos 4:19, ikaw ay nangako, at ang aking Diyos ay tutuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, ako ay nagtitiwala sa pangakong ito. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad para sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan upang mapamahalaan ng mabuti ang aking mga pinagkukunan. Alisin mo ang tanikala ng utang at kahirapan at ipadala mo ang iyong mga pagpapala na umaapaw. Hindi ako nananalig sa aking sariling lakas, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Mahal na Jesus, ako ay dumadalangin para sa aking kalusugan at sa kalusugan ng mga taong mahal ko sa buhay. Ikaw ay manggagamot na dakila at walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Kung ako ay may dinadanas na karamdaman, hawakan mo ako ng iyong kamay ng pagpapagaling. Kung mayroon sa aking pamilya o kaibigan na naghihirap sa sakit, bumisita mo sila ngayong araw na ito at ipakita ang iyong awa. Naalala ko ang mga salita sa Exodo 15:26 kung saan ikaw ay nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang iyong manggagamot." Panginoon, naniniwala ako na ang iyong kamay ay may kapangyarihang gumaling ng anumang sakit. Kaya ngayon, ako ay humihingi ng iyong pagpapagaling, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu at sa isipan. Pagalingin mo ang mga sugat ng nakaraan. Alisin mo ang mga alaala na pumipigil sa aking paglago at bigyan mo ako ng bagong lakas upang magpatuloy. Panginoong Diyos, ako ay dumadalangin para sa aking trabaho at sa aking mga gawain. Kung ako ay walang trabaho, ipakita mo sa akin ang tamang direksyon. Kung ako ay may trabaho, bigyan mo ako ng lakas at sipag upang gampanan ng maayos ang aking mga tungkulin. Protektahan mo ako sa mga taong may masamang intensyon at ibigay mo sa akin ang kakayahang makipagtulungan ng mapayapa sa lahat. Panginoon, nais kong ang aking trabaho ay maging instrumento ng iyong kaluwalhatian. Kung anuman ang aking ginagawa, nawa ay para sa iyo at sa kapakanan ng aking kapwa. Gabayan mo ako upang maging mabuting alipin sa aking gawain, at nawa ay sa pamamagitan nito, ako ay makapaglingkod din sa iyo.
Bigyan mo ako ng karunungan sa pagdedesisyon at ng tapang sa pagharap sa mga hamon. Mahal na Ama sa langit, ako ay dumadalangin para sa aking mga relasyon sa ibang tao. Kung may taong nagalit sa akin o may sama ng loob, tulungan mo akong magpatawad at humingi ng tawad. Kung may taong sinaktan ko, bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng paumanhin at ayusin ang nagawa kong pagkakamali. Panginoon, nais kong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Turuan mo akong magmahal tulad ng iyong pagmamahal, walang kondisyon, walang hangganan at puno ng awa. Sa Juan 30:34, ikaw ay nag-utos. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo ay magmahalan gaya ng aking pagmamahal sa inyo. Panginoon, tulungan mo akong sundin ang utos na ito. Alisin mo sa aking puso ang galit, inggit at pagkamuhi at palitan mo ito ng pag-ibig, habag at kabutihan. O Panginoong Hesus, ako ay dumadalangin para sa aking mga pangarap at mga mithiin sa buhay. Alam kong mayroon kang napakagandang plano para sa akin at nagtitiwala akong ang mga pangarap na nasa aking puso ay galing din sa iyo. Tulungan mo akong magtrabaho ng masipag upang makamit ang mga ito. Ngunit laging alalahanin na ang lahat ay dapat nakatuon sa iyong kaluwalhatian. Kung ang aking mga pangarap ay hindi ayon sa iyong kalooban, ayusin mo ang aking puso at ituro sa akin ang tamang landas. Kung ang mga ito ay ayon sa iyong plano, pagpalain mo ang bawat hakbang na aking ginagawa. Panginoon, nais kong ang aking buhay ay maging patutuo ng iyong kadakilaan. Gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Diyos ng himala at pag-asa, ako ay naniniwala na ang umaga ng linggong ito ay simula ng bagong kabanata sa aking buhay. Naniniwala ako na ang lahat ng aking mga problema ay may solusyon sa iyo. Hindi man ako nakakakita ngayon ng paraan, nagtitiwala ako na ikaw ay gumagawa ng mga himala sa mga bagay na imposible para sa tao. Sa Mateo 19:26, sinabi mo, sa mga tao ay imposible ito, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay posible. Panginoon, ako ay kumakapit sa pangakong ito. Gawin mo ang imposible sa aking buhay. Baguhin mo ang aking mga takot sa tapang, ang aking kalungkutan sa kagalakan, at ang aking kabiguan sa tagumpay. Nagtitiwala ako na sa iyong kamay lahat ay magiging mabuti. Mahal na Panginoon, ngayong umaga ng linggo, ako ay nag-aalay ng aking sarili sa iyo. Tanggapin mo ang aking buhay bilang handog na buhay para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo ako kung saan man ikaw ay nangangailangan ng instrumento. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy kahit mahirap, ng pag-asa kahit madilim, at ng pananampalataya kahit hindi ko nakikita ang daan. Panginoon, alam kong habang ikaw ay kasama ko, walang dapat akong katakutan. Ikaw ay aking kalasag at sanggalang, ang aking liwanag sa dilim at ang aking lakas sa kahinaan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang natanggap ko at sa mga darating pang pagpapala. Panginoong Hesus, ako ay dumadalangin para sa mga taong nag-iisa, sa mga taong nawalan ng pag-asa at sa mga taong sumusuko na sa buhay. Ipakita mo sa kanila ang iyong pag-ibig ngayong araw. Ipadala mo ang mga taong makapagbibigay sa kanila ng pag-asa at lakas. Hayaan mo silang maramdaman na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay laging nasa tabi nila. Panginoon, gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong awa para sa kanila. Kung mayroon akong kakayahang tumulong, bigyan mo ako ng pagkakataon at ng puso na handang maglingkod. Nawa ay sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa,
makita nila ang iyong pagmamahal at maging inspirasyon upang magpatuloy sa buhay. O Diyos na makapangyarihan, ako ay dumadalangin para sa aking bansa at sa buong mundo. Maraming tao ang naghihirap ngayon dahil sa gera, kahirapan, kalamidad at sakit. Panginoon, ipadala mo ang iyong kapayapaan sa mga lugar na puno ng gulo. Bigyan mo ng pag-asa ang mga taong nawalan ng lahat. Pagalingin mo ang mga may sakit at protektahan mo ang mga inosente. Gabayan mo ang mga pinuno ng bawat bansa upang gumawa ng mga desisyong makabubuti sa lahat. Panginoon, nawa ay maghari ang iyong kaharian sa lupa tulad ng sa langit. Nawa ay lahat ng tao ay makakilala sa iyo at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa iyong pag-ibig. Mahal na Ama, ako ay dumadalangin para sa aking spiritual na buhay. Tulungan mo akong lumalim ang aking relasyon sa iyo. Bigyan mo ako ng pagnanasa na magbasa ng Biblia, manalangin ng buong puso at lumahok sa misa at iba pang espiritual na gawain. Protektahan mo ako sa mga tukso at sa lahat ng anyo ng kasamaan. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang kahit may pagsubok, hindi ako mawawalan ng tiwala sa iyo. Panginoon, nais kong maging mas malapit sa iyo araw-araw. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban at maging tunay na sumasalamin ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, nawa ay ako ay magpatuloy na lumago sa kabanalan at sa paglilingkod. Panginoong Jesus, sa pagtatapos ng orasyon na ito, ako ay nagpapasalamat sa iyo para sa umaga ng linggong ito. Salamat sa buhay na ibinigay mo, sa pagmamahal na walang hanggan, at sa mga pagpapalang hindi ko kailanman karapat-dapat. Salamat sa mga taong inilagay mo sa aking buhay, sa mga pagsubok na naging daan upang lumakas ang aking pananampalataya, at sa mga pagkakataong ipinakita mo ang iyong awa. Panginoon, lahat ng kaluwalhatian at papuri ay sa iyo magpakailanman. Magtiwala ako na ang araw na ito ay puno ng iyong mga pagpapala at na ang iyong presensya ay sasaklaw sa lahat ng aking gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen kapatid sa pananampalataya, kung ang orasyon na ito ay tumimo sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Panginoong Hesus habang tayo ay sama-samang nananalangin, nais kong hilingin sa iyo ang isang simple ngunit napakahalaga bagay. Pindutin mo ang pindutan ng guste o like sa video na ito. Hindi ito simpleng aksyon lamang kapatid. Sa bawat pagpindot mo, tinutulungan mo na ihatid ang mensahe ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos sa mas maraming mga puso na nangangailangan nito. Maraming tao ngayong umaga ang nalulumbay, walang pag-asa at nag-iisa sa kanilang mga pagsubok. Sa iyong paggustei, maaari mong maging instrumento upang makarating sa kanila ang panalangin na ito, upang marinig din nila ang tinig ng Diyos na nagsasabing hindi sila pinabayaan at hindi sila mag-iisa. Ibahagi mo rin kapatid ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kasamahan sa trabaho at sa lahat ng iyong mga grupo sa social media. Kung mayroon kang kakilalang nangangailangan ng panalangin, kung may taong nahihirapan sa buhay, ipadala mo sa kanila ang video na ito. Maging tagapagdala ka ng liwanag ng Panginoong Hesus. Maging instrumento ka ng kanyang awa at habag. Hindi natin alam kung gaano karaming buhay ang mababago dahil sa simpleng pagbabahagi na ito. Ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao tulad natin upang gawin ang kanyang mga himala. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mensaheng ito ng pag-asa at pagpapagaling.
Nais ko ring anyayahan kayo, mga minamahal kong kapatid, na mag-iwan ng inyong mga panalangin at mga hiling sa comment section. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang inyong pinagdaraanan, kung ano ang inyong mga pangangailangan, at magkakaisa tayong lahat sa panalangin para sa inyo. Ang comment section na ito ay hindi lamang isang lugar ng mga salita. Ito ay isang altar ng pananampalataya. Isang lugar kung saan ang mga puso ay nagsasama-sama upang tawagin ang ngalan ng Panginoon. Kung nais ninyo, maaari ninyong isulat sa comments ang mga salitang ito bilang patunay ng inyong pananampalataya. Panginoon, sa umaga ng linggong ito, ako ay humihingi ng isang himala. Magsulat kayo ng buong puso at magtiwala na ang Diyos ay nakikinig at tutugon sa tamang panahon. Kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, kapatid, hinihikayat kita na mag-subscribe ngayon at iaktibo ang notification bell. Bakit? Sapagkat ang channel na ito ay hindi lamang isang simpleng channel. Ito ay isang espiritual na tahanan, isang tolda ng panalangin na laging bukas para sa lahat ng mga nangangailangan ng presensya ng Diyos. Dito, araw-araw, kami ay nagsasama-sama upang manalangin, upang magnilay sa salita ng Diyos, at upang palakasin ang ating pananampalataya. Sa bawat umaga, may bagong panalangin na naghihintay para sa iyo, may bagong mensahe mula sa Diyos na maaaring siyang eksaktong kailangan mo. Huwag mong palampasin ang mga ito. I-subscribe mo ngayon at maging bahagi ng pamilyang ito na nakatuon sa Panginoon. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo na ang channel na ito ay inyong kanlungan sa espiritual na pakikibaka. Sa mundo na puno ng ingay, kalituhan at takot, mayroon kayong lugar na mapupuntahan kung saan ang kapayapaan ng Diyos ay namamalagi. Dito, walang paghatol, walang kondemnasyon, tanging pag-ibig, awa at panalangin. Kami ay nandito para sa inyo, hindi upang hatulan kundi upang magkaisa sa panalangin at upang ipaalala sa inyo na ang Diyos ay totoo, buhay at gumagawa ng mga himala hanggang ngayon. Kaya kapatid, huwag mag-atubiling bumalik dito tuwing kailangan mo ng lakas, ng pag-asa o ng simpleng paalala na ikaw ay minamahal ng Diyos. Bago tayo magtapos, sama-sama nating sambitin ang panalangin na itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ngayon, ang panalangin kay mahal na Birhen Maria, ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid, tandaan mo lagi na tayo ay nagsasama-sama, tayo ay nagkakaisa sa panalangin at tayo ay patuloy na magsasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, sa bawat sandali ng iyong buhay, ang Diyos ay kasama mo. Huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Magtiwala ka, magsimba ka at magpatuloy sa pananampalataya. Ang himala na hinihintay mo ay papalapit na. Ang sagot sa iyong panalangin ay darating sa tamang panahon.
Manalig ka sa Diyos at makikita mo ang kanyang kadakilaan sa iyong buhay. Maraming salamat sa pakikinig at nawa ay ang Panginoong Hesus ay magpatuloy na pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na panalangin. Tinitipon namin kayo noon pa man at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.